Nagtapos ang ating video kung saan hindi nakakibo si Jinbo habang tinitigan ito ng isang tulisan habang napaiyak ito at napabigkas sa pangalan ng kanyang ama. May nagsalita naman dito na palabasin raw nito ang dalawa, hinandaan naman ito ng dalawang espada sabay sabi na maglaban raw ang mga ito. Makikita dito na nakaluhod ang isang bihag habang nagsaad ito na napakasama raw ang mga ito. Dagdag niya dito na hindi raw siya papayag na gawin silang katatawanan ng mga ito. Wika naman dito ng tulisan na sino raw ba ito upang sila ay tanggihan. Nagsalita naman dito ang isang bihag na siya rin daw ay hindi lalaban, kung mamatay raw siya ay tanggapin niya ito, hindi daw siya papayag na gumanap ng hindi makataong paggawa. Nagsaad naman dito ang isang tulisan na baka raw nalimutan nito kung gaano sila kasama magalit. Nagtanong naman ito sa kanyang leader kung ano raw ang gagawin niya sa mga ito. Dagdag niya dito na hindi raw alam ng mga ito kung sino sila. Wika naman ng kanilang leader na mayroon raw minsan na matigas ang ulo gaya raw ng mga ito. Nagalit naman dito ang leader ng tulisan, matatapang raw ang mga ito, ayaw pa ba raw nito magsimula sa kanilang laban. Nagsaad naman dito ang isang bihag na hindi raw iyon makatarungan na gawain kaya ayaw daw niya. Dagdag niya dito na paano raw sila makuhang utusan upang patayin ang kanilang kakilala. Wika niya ulit dito na hindi raw siya lalaban kahit ikamete niya ito. Nenas naman dito ang leader ng tulisan sabay sabi na kung ayaw raw nito lumaban ay ipapakita niya dito ang impyerno. Nagsalita naman dito ang isa sa tulisan na kung siya raw nasa sitwasyon nila ay tiyak siyang lumalaban siya dito upang mabubuhay. Nagsaad naman dito ang kasamahan nito na sino raw ito upang tanggihan ang kanilang katuwaan. Sumagot naman ang isa dito na nagtataka raw siya kung paano ito patayin sa kanilang leader. Dagdag niya dito na pupusto raw siya ng isang niyang nabugbugin ito ng kanilang leader hanggang mamatay ito. Sumagot naman dito ang isang kasamahan na siya rin daw. Nagsaad naman dito ang leader ng tulisan na dahil raw hindi ang mga ito maglalaban wala na raw natitirang panahon upang ito ay mabuhay. Naglunsad agad dito ang leader ng kilusan ng malakas na suntok at nataman dito ang mukha ng bihag at sa lakas nito ay natanggal ang ibang ngipin nito. Dagdag ng leader ng kilusan na ito raw ang mahinatnan kapag sinuwi ang utos niya. Natuwa naman ang mga hangal rito habang nagsaad dito ang isa na napakalakas raw ng kamao ng kanilang leader. Makikita rito na napatilapon ang bihag sa natamo nitong atake sa leader ng tulisan. Sa kanyang pagbagsak ay napaungol ito sa sakit sa kanyang natamo. Hindi pa tapos dito ang leader ng tulisan at hinailan niya ito sa kanyang isang kamay habang napasabi na tingnan raw niya ang katapangan nito sa kanyang harapan habang naghanda na naman ito ulit ng isa pang atake gamit ang kanyang kamao. Natama na naman ulit dito ang bihag sa kanyang mukha at sa lakas nito ay nagsilabasan ang dugo nito. Sumigaw naman dito ang isang bihag na nagmamakaawa na tama na raw iyan. Tinutukan naman ito agad ng sandata sa kanyang liig sa isang kasamahan ng tulisan sabay sabi na kung gusto raw nito na hindi mamamatay ay manahimik raw ito. Nagsaad naman dito ulit ang leader ng tulisan na nakakalimutan raw nito kung saan ito lumugar. Dagdag niya dito na ito na raw ang pinapangarap nito upang mamatay. Bumagsak naman ito sa natamo nitong atake habang hindi magawang tingnan ng isang bihag ang sinapit ng kanyang kasamahan. Nagsalita naman dito ang ibang bihag na ang kanilang sitwasyon raw ay parang nasa impyerno. Dagdag niya dito na ang lupit raw ng mga demonyong ito. Natawa naman dito ang leader ng tulisan sabay lingon sa ibang mga bihag na nakakulong. Nilapitan niya ito at namili ng isa upang maipagpatuloy ang kanilang nasimulang katuwaan. Napili niya dito si Jinbo sabay sa tawag sa kanyang alagad na palabasin raw nito ang matabang lalaki. Nagulat naman dito si Jinbo sa kanyang narinig. Makikita rito na pinilit na makalabas si Jinbo habang nagmamakaawa ito upang pakawalan siya. Tinanong naman dito si Jinbo sa leader ng tulisan kung gusto ba raw nitong mabuhay. Sumagot naman dito si Jinbo na gusto pa raw niyang mabuhay. Nagsaad naman ulit dito ang leader ng tulisan na kung ganun raw ay patayin raw nito ang tanga nitong kasamahan. Nagulat naman dito si Jinbo habang napatingin siya dito sa kaawa-awa nitong kasamahan na nakahandusay sa lupa.
Napaiyak naman siya dito sabay sabi na hindi raw niya ito magagawa sa isang tao. Binigyan naman dito ng sandata si Jinbo habang nagsaad dito ang leader ng tulisan na patayin na raw nito kung hindi daw ay siya ang patayin niya. Ayaw naman dito ni Jinbo ngunit pinilit siya nito at hinawakan ang kanyang balikat. Wika naman dito nag-leader ng tulisan na magmadali na raw ito hanggang may pasensya pa siyang natitira. Nagsalita naman dito si Jinbo na pakawalan raw siya nito at maawa ito sa kanya. Hinawakan naman dito ng leader ng tulisan ang kamay ni Jinbo sabay sabi na madali lang daw yun para lang daw siya humiwa ng karne. Nagsaad ulit dito ang leader ng tulisan na wala raw itong dapat na ikakatakot. Hinawakan nito ang kamay ni Jinbo habang pinilit itong itutok sa liig ng kanyang kasamahan. Dagdag dito ng leader ng tulisan na matapos raw ito agad habang itutulak ang espada nito ng mahinahon. Makikita rito na unti-unti nang damiin ang sandata na nahawak ni Jinbo. Wika naman ulit dito ng leader ng tulisan na tama daw iyan ang gawin lang nito ay bigyan ng lakas ang pagdiin. Umiyak naman dito si Jinbo at nagmamakaawa upang ihinto na ito. Habang idiin na sana ang sandata upang matapos na ang buhay ng kanyang kasamahan subalit biglang nakaramdam dito ang leader ng tulisan ng kakaibang ingay. Nagsalita naman dito ang kasamahang tulisan habang nangamba kung ano raw ang kakaibang ingay ang kanilang narinig. Nagsaad naman dito ang kasama nitong tulisan na nakakatakot raw ang tunog na iyon. Nagsalita naman dito ang leader ng tulisan na hindi daw masyado malakas ngunit parang nilagyan raw ng rihas ang kanilang mga ugat. Nakatingin naman dito sa malayo ang leader ng tulisan habang naririnig nila dito ang ingay ng bawat hakbang nito. Napasabi naman dito sa sarili ang leader ng tulisan na ang kanan raw ng paa nito ay parang naghuhukay ito sa lupa habang ang kaliwa naman ay kasamang nangalakadkad. Dagdag niya dito na ang taong ito raw ay pilay. Makikita naman dito ang ating bida ay dumating na habang naglabas ito ng malakas na enerhiya sa mga paa nito na sa bawat hakbang nito ay bumaon ito sa lupa. Patuloy dito sa paglalakad ang ating bida patungo sa leader ng tulisan at ang lahat ng tao rito ay nakatingin sa kanya. Sa kanyang paglalakad ay may nagsalita dito na bihag sabay sabi na ang tunog raw na kanyang naramdaman ay parang sasabog raw ang kanyang puso. Nagulat naman dito na natatakot habang hindi nakagalaw ang mga tulisan na nakatingin sa ating bida. Malapit na nga dito nakarating ang ating bida sa leader ng tulisan habang ang mga kasamahan nito ay hindi nakakibo. Napaisip naman dito ang leader ng tulisan na nakakita raw siya ng maraming tao sa kanyang buhay ngunit ito raw ang kauna-unahang nakatagpo siya ng napakalakas na presensya. Dagdag niya dito na kung sino ba raw ang taong ito. Natatakot naman dito ang mga nagdamihang mga kasamahan ng kilusan sa ating bida habang ang mga ito ay hindi nakakibo. Tinawag naman dito ang ating bida sa isa sa kasamahan ng tulisan na huminto raw ito sa kanyang paglalakad. Tinitigan naman ito ng nakakamatay sa ating bida at ang mga ito ay natakot ng sobra. Dagdag nila dito na sino raw ito, para daw itong hindi tao. Nilapitan naman dito ng ating bida ang leader ng tulisan habang nakahawak ito kay Jinbo. Nagtanong naman dito ang leader ng tulisan kung sino raw ito. Hindi naman ito pinansin sa ating bida bagkus tinawag niya dito si Jinbo. Napaiyak naman dito si Jinbo habang nabuhayan ito ng loob. Nagsaad dito ang ating bida na lumapit daw ito sa kanya. Tinutukan naman bigla ng sandata si Jinbo sabay sabi na huwag raw itong gagalaw. Kung hahakbang daw ito ng isa ay tatapusin niya ito agad. Nagsalita naman ulit ang ating bida na pumunta raw ito sa kanya. Nagalit naman dito ang leader ng tulisan sabay sabi na bingi raw ba ito. Dagdag niya dito na kung hahakbang daw ito ulit ay wakasan na niya ito. Nagsalita naman dito si Jinbo na tama na raw ito habang sinakal na ito ng sandata sa hangal. Nagalit naman dito ang ating bida at makikita dito na nagsimula ng magpunit ang damit sa kanyang kamao at inumpisahan na niya ditong magsagawa ng charging step upang sa mabilisang pag-atake. Hindi naman dito nakakibo ang leader ng tulisan at matatamaan ito sa napakalakas na atake ng ating bida. Makikita dito na sapol ang tiyan nito at pumutok ang likuran na bahagi sa lakas na binitawan na atake ng ating bida.
Makita rin dito ang hindi mapaliwanag na kakaibang liwanag na kahit sa madilim na gabi ay para itong bituin na nagniningning. Tuluyan na nga ditong sumabog ang katawan ng leader ng tulisan habang nagkapiraso ang damit nito na naiwang nagliparan. Hindi naman nakapaniwala ang mga kasamahan nito habang ang mga ito ay natatakot sa kanilang nasaksihan. Makikita rito ang kamao ng ating bida na parang bumba na sasabog kapag tumama ito sa katawan ng tao. Napatikip naman dito sa tinga ang kasamahan ng mga tulisan habang namilipit ito sa sakit at napasabi na ano raw ang tunog na ito, para daw itong hiwalayin ang kanilang mga katawan. Nagulat naman dito ang right hand ng tulisan habang napatingin ito sa nawasak na katawan sa kanilang leader. Dali-dali nilang pinuntahan ang kanilang leader ngunit nagkaguti-guti na ang katawan nito. Nagsalita naman ang isa dito na naguguluhan, paano raw napunit ang katawan ng kanilang leader sa isang suntok lang. Nagsalita naman dito ang ating bida kay Jinbo na ayos lang daw habang nilapitan niya ito. Dagdag dito ng ating bida na huwag raw itong lilangan sa kanyang likuran. Nagtanong naman dito ang isa sa tulisan sa ating bida kung sino raw ito. Nagsaad naman dito ang ating bida kung sino raw ang mga ito. Sumagot naman dito ang isa na siya raw ay si Jobak bilang Sar-Into ng Bloody Beastly o Hayolang Corps. Napabigkas naman dito ang ating bida ng Bloody Beastly Corps habang napatanong ito. Sumagot naman dito ang Sar-Into na tama raw na sila ay Hayolang Corps. Dagdag niya dito kung tumalikod na raw ito upang umalis ay mapapatawad nila ito, kung hindi raw ay mapilitan silang paslangin ito. Ngumiti naman dito ang ating bida sabay sabi na kung ayaw naman daw niya. Naghanda naman dito ang mga hangal habang nagsasabi na ipapakita raw nila ito sa kanya ang kakilakilabot na kamatayan. Nagsaad naman ulit ito sa kanyang kasamahan na ipakita raw nila kung ano ang kapangyarihan ng kanilang Hayolang Corps. Sumagot naman dito ang isa na patayin raw nila ang bastardong iyon. Sinugod na nga nila dito ang ating bida habang nagsasabi na wakasan raw nila ang buhay nito. Makikita dito ang nagdamihang mga kalaban na aatake sa ating bida habang ito ay kalmado lang na nakatingin sa mga ito. Naghanda naman ng atake dito ang ating bida sa malapit ng nakarating na mga kalaban. Naglunsad dito ng maraming atake ang ating bida at sa bawat atake nito ay madali lang nawasak ang matamaan nito sa kanyang mga kamao. Makikita dito na sapol dito ang liig ng kanyang kalaban habang nagsimula ng nagsilabasan ang mga dugo nito upang ito ay sasabog. Bawat bagsabog ay nadamay dito ang ibang tulisan at tumilapon ito. Nagulat naman dito ang sumusugod na kalaban sa kanilang nasaksihan, ang nasa kanilang unahan ay parang sumabog na bomba na sa lakas nito ay nagkapunit-punit ang mga laman habang ito ay tumilapon. Walang namang nagawa dito ang mga nagdamihang mga tulisan. Ang kanilang kamatayan ay napaka-brutal habang nagsitaw-sikan nito ang dugo at laman kahit saan. Mas malupit pa rito ang kanilang sinapit kaysa sa kanilang mga inasinting pinatay. Mga hiyawan na lang ang maririnig dito na para bang sila ay nasa impyerno. May nagmamakaawa rito upang siya ay hindi patayin ngunit hindi nakadama ng emosyon dito ang ating bida at walang awa niya ditong winikasan ng hininga ang bawat kalaban na kanyang dinadaanan. Bawat suntok niya dito ay para itong mga langgam na tumalsik na wala ng buhay. Habang ang iba dito ay nagsibagsakan napasabi naman dito ang Sar-Into ng tulisan na ang ating bida raw ay para itong demonyo. Dagdag niya dito na ito raw ay massacre. Nagsaad naman siya dito na kailangan raw nila itong mapahinto kung hindi raw ay lahat sila ay mamamatay. Makikita naman dito ang nagdamihang mga bangkay habang nakatayo dito sa gitna ang ating bida. Nagmakaawa naman dito ang Sar-Into ng tulisan sabay sabi na huminto na raw ito at sila ay susuko na. Tinitigan naman ito ng ating bida ng nakakamatay na tingin. Lumuhad naman dito ang Sar-Into ng tulisan sa harapan ng ating bida habang nagmamakaawa ito na patawarin raw sila nito, hindi pa ba raw sapat ang mga napaslang nito. Susuko na raw sila upang mabayaran ang kanilang mga kasalanan. Mas magiging malupit na raw ang kanilang parusa habang nagdusa ang kanyang mga kasamahan. Napasabi naman dito ang ating bida kung naawa raw ba ito sa kanilang mga inusinting mga pinaslang.
Nagsalita naman dito ang hangal na bayad na raw iyon dahil marami na ang napaslang sa kanila. Hindi daw niya alam kung ano ang relasyon niya sa batang iyon ngunit ito raw ay isang panig ng massacre. Nagmamakaawa naman siya dito ulit na patawarin na nga raw sila nito. Nagsaad naman dito ang ating bida na hindi raw siya ang dapat nitong hingian ng kapatawaran. Nagsalita naman dito ang hangal kung sino naman raw. Tinuro naman ng ating bida si Jinbo sabay sabi na ang batang iyon raw ang magpapatawad sa kanya. Lumapit naman agad dito ang hangal kay Jinbo habang ito ay nakaluhod na magmamakaawa ng kapatawaran. Dagdag niya dito na ito lang daw ang makapagpatawad sa kanila, nakagawa raw sila dito ng matinding pagkakamali. Gagawin raw nila ang lahat kung ano ang sabihin nito. Magbabayad raw sila ng kahit na ano kung ano ang gusto nito. Sumigaw naman dito ang bihag na nakakulong na gumawa raw ito sa kanila ng karumal-dumal na gawain. Huwag raw itong malimot si Jinbo na pinatay nito ng karumal-dumal ang ama nito. Napabigkas naman dito si Jinbo sa kanyang ama habang naalala niya dito ang masakit na sinapit ng kanyang ama. Sumigaw naman agad ito kay Jinbo humingi raw sila nito ng kapatawaran. Nagdrama ito na parang artista, paiyak-iyak pa ang hangal habang desperado raw siya na humingi ng kapatawaran. Makikita rito na nasasaktan ng lubos si Jinbo habang tumagas ang mga luha nito at napatilikad. Sumigaw naman dito na nagmura ang hangal habang ito ay nagagalit na humingi ng kapatawaran. Kuwenilyuhan naman dito ang hangal ng ating bida sabay sabi na tinatawag raw ba ang sarili nito na tao, hindi raw ganyan ang paghingi ng kapatawaran. Inangat naman bigla dito ni Damho gamit ang isa nitong kamay ang hangal sabay sabi na ito ba raw ang kakagawan nito na mambuli kapag hindi ito pinagbigyan. Ito raw ay mayroong isang napakabigat na pagdurusa na nabibigay nito kay Jinbo. Ang lahat raw dito ay walang kahit isa na patawarin ito. Nagmamakaawa naman dito ang hangal na huwag raw siyang patayin nito sa ating bida. Nagsaad naman dito ang ating bida kung kinaawaan rin ba nito ang mga taong inusinting pinaslang nito. Nagmura naman ito sa ating bida sabay sabi na gawin raw nito ang gustong gawin sa kanya. Dagdag niya dito na sa bagay raw ay makakita din daw ito ng katapusan nito. Nagsaad ulit siya dito na kung alam ba raw nito kung sino ang nasa likod nila. Hindi raw ito titigilan sapagkat hanggang humihinga pa ito. Wika naman dito ng ating bida na aabangan raw niya ito habang naghanda ito ng malakas na kamao na pang-atake upang tatapos sa hangal na ito. Nagsaad naman dito ang hangal na hindi raw magtagal ay dadating na daw ang kanilang mga kasamahan. Makikita naman dito ang kamao ng ating bida na may lumabas na bilog na kakaibang malakas na enerhiya, wika niya dito na marami na raw itong satsat. Binitawan na nga dito ng ating bida ang malakas nitong atake at sapol dito ang dibdib nito habang tumilapon ito na nagkapunit ang laman. Sumigaw naman rito ang kasamahan ng tulisan na tumakbo na raw silang lahat. Nahawakan naman dito ang isa ng ating bida at binaon nito ang kanyang kamao hanggang bumagsak ito sa lupa. Isa-isa naman ditong bumagsak ang mga tulisan habang tumakbo ito upang makatakas sa ating bida. Makikita rito na pinaslang ng ating bida ang lahat ng tulisan na walang kahit isa ang nakaligtas sa kanyang mga kamay. Ito raw ay karumal-dumal na pangyayari. Ang lahat raw ay natatapos na walang kahit isang buhay na kaluluwa na makikita sa lahat ng mga tulisan. Pinagmasdan nito ng ating bida ang mga nakahandusay na mga bangkay sabay sabi na ito raw ang kauna-unahang nagawa niyang pagpaslang ng mga masasamang tao. Pinagmasdan naman ito ng mga bihag habang napasabi na isa daw na demonyo ang ating bida. Tinitigan naman ito ng nakakamatay na tingin sa ating bida ang mga nakakulong na bihag at nakadama ito ng panginginig ng takot na hindi nila naranasan noon. Nilapitan naman dito ng ating bida si Jinbo sabay sabi na tapos na raw ang lahat habang nakangiti itong napahawak sa balikat ni Jinbo. Umiyak na naman dito si Jinbo habang nagpasalamat raw siya ng lubos nito. Nakagalang namang nagpasalamat ng lubos ang mga kasamahan ni Jinbo dito. Nilapitan naman dito ang ating bida sa isa sa kasamahan ni Jinbo na tunay raw silang nagpapasalamat nito sa pagligtas nito sa kanila. Dagdag naman dito ng isa na mayroon raw silang utang ng buhay nito paano raw nila ito mababayaran. Sumagot naman dito ang ating bida na hindi na raw kailangan iyon.
Dagdag niya dito na hindi raw siya pumunta rito upang iligtas ang lahat, pumunta raw siya dito upang iligtas niya ang batang ito. Nagsaad naman dito ang isa na wala na ba raw sila nitong magawang tulong nito. Wika naman ng ating bida na nangangailangan raw siya ng kabayo. Sumagot naman ito na nakagalang na maghintay lang daw ito saglit at kukuha siya. Nagsalita naman dito ang ating bida na may ngiti na si Jinbo raw ay sasama sa kanya. Sumang-ayon naman dito si Jinbo na may tuwa sa sarili. Lumipat naman ang eksena sa mga taong naglalakbay. Nagsalita dito ang isa na nakatanggap raw sila ng mensahe na ang lahat raw ng Hayolang Corps at kasama dito si Dong Jiachu ay namatay. Nagsalita naman rito ang isa habang napatawa na nawalan raw sila ng mahahalagang aso.